Ako si Primo Numbra. Ang kwento natin ngayon ay hango sa karanasan ni Jonel ng La Union. Narito ang kanyang kwento. Sa isang liblib na lugar sa bayan ng La Union, matatagpuan ang baryo ng Guimaras. Doon nakatira si Jonel nang may maligaw na nagtitinda ng siopaw sa kanilang lugar. Maliwanag ang buwan ng gabing yon at masaya naglalakad si Jonel sa kahabaan ng kalsada. Matataas at matatalahib ang mga damo sa palayan na kanyang nadadaanan. Halos manindig ang kanyang balahibo sa sobrang lamig. Idagdag pa ang kilabot na kanyang nararamdaman ng mga sandaling yon. Napatalon sa gulat si Jonel na may humintong nagtitinda ng siopaw. Isa itong matandang lalaki na sa tansya niya ay nasa lagpas 40 taong gulang. Ay, naku, ano ba naman yan, Manong? Nakakagulat ka naman. Bigla-bigla ka nalang sumusulpot eh. Ni hindi ko man lang narinig yung tunog ng motor mo. Pasensya ka na, iho. Mahina na kasi talaga tong motor ko. Isa pa, sinadya ko mahina ang tunog nito dahil inaayos ko to. Sinalpakan ko ng tawag nila muffler para hindi magreklamo ang mga taong may bahay na madadaanan ko sa tuwing naglalako ako ng siopaw. Kung sa bagay, maraming masesela na tayo sa maingay dito sa lugar namin. Eh bakit nga ho pala gabing-gabi na yata kayo maglako ng paninda ninyo? Pasensya na, sa gabi lang kasi ako nakakalabas. Marami akong inaasikaso kapag araw. Saan ba ang punta mo? Gusto mo bang makisabay? Baka interesado ka na rin bumili ng aking siopaw. Sige ho. Makikisabay ho ako. Nakakapagod na rin ho kasi maglakad ng napakalayo eh. Kaso, ayos lang ho ba sa inyo? Sa susunod na ako bibili. Wala pa ho akong dalang pera ngayon eh. Ganun ba? Sige. Gabi-gabi naman akong naglalako eh. Halika, sumakay ka na. Sumakay si Jonel sa motor ni Manong. At habang nasa biyahe sila, ay nakikipagkwentuhan pa ng maigi si Jonel sa lalaking si Mang Aurelio. Nalaman ni Jonel na nakatira si Mang Aurelio sa may pusod ng kagubatan dahil ayaw daw nito ng masyadong mataong lugar. At kaya naman, siya ay naglalako ng siopaw ay para may pagkunan siya ng kanyang pangkain araw-araw. Simula noon, lagi nang nakikita ni Jonel ang lalaking si Mang Aurelio tuwing alas 7 ng gabi na naglalako sa kanilang lugar. Madalas itong pagkaguluhan ng mga kabataan, maging na rin ng mga matatanda sa kanilang lugar. Nagmamadaling lumapit kay Jonel ang kanyang kuya Kaloy. Mahinang bumulong si Kaloy kay Jonel. Tol, narinig mo ba yung usap-usapan? Ano ba yun, kuya? Bakit ba madaling-madali ka yata dyan? Balitang-balita kasing sobrang sarap daw ng siopaw ni Mang Aurelio. Sino ba yan? Kilala mo ba yan? Mariing napapikit si Jonel at napasapu sa kanyang noo dahil sa sobrang pagkayamot sa kanyang nakatatandang kapatid. Pambihira ka naman, kuya. Yun lang ba? Kilala ko yan si Mang Aurelio. Mabait yan. Isang beses nga pinasakay niya ako sa motor niya nung pauwi na ako rito sa atin. Tsaka sabi nga ng marami masarap nga daw ang siopaw niyan. Kanya nga lang wala kasi akong pera nung nakasabay ko siya kaya hindi ako nakabili. Syempre, hindi naman ako ililibre niyan. Sayang nga eh. Ganun ba? Anong oras mo naglalako yan? Para maabangan ko. Hinihili kasi ako nila Joshua eh. Ayaw naman nilang mamigay. Nakakainis nga sa kadamutan. Nagtaka ka pa. Kahit sino naman dito sa atin hindi magbibigay sa iyo eh. Paano ba naman? Ang hingi mo, yung sinasabi mong konti, halos wala nang natitira. Ano ka mo? Kumpelto kang kita dyan. Nagsalubong ang kilay ng kuya ni Jonel
dahil sa kanyang biro. Pero nagtawanan din silang dalawa. At gaya ng nais mangyari ng kanyang kuya Kaloy, inabangan na nito ang paglapit ni Mang Aurelio, tsaka ito bumili ng siopaw. Manong, pabili nga po ako ng siopaw nyo. 3 piraso. 2 sa akin dyan. 1 lang sa'yo, Jonel, ha? Libre ko naman to eh. Oo na, sige, salamat. Takaw mo. Ano bang flavor ang gusto nyo? Asado? Meron akong bagong flavor dito. Gaya ng siopaw burger, siopaw paella, meron ding Bicol Express, menudo, kaldereta, adobo, at kung ano-ano pa. Pumili na kayo. Masarap mang mga to. Mainit-init pa. Wow, ang dami naman flavor niyan. Mukhang gabi-gabi kong aabangan ang pagdaan nyo ah. Sige, bigyan mo ako ng isang dinuguan flavor tsaka isang siopaw burger. Matikman ang pinagkakaguluhan ng lahat ng masarap na siopaw mo. O Jonel, pumili ka na lang sa'yo. Nakangiti namang tumango si Jonel at pumili na ng kanyang siopaw. Asado na lang ho yun sa akin, Mang Aurelio. Saka na ako susubok ng iba niyong flavor. Mabilis namang inabot ni Mang Aurelio ang order ng magkapatid. Mabilis namang inabot ni Kaloy ang bayad niya sa lalaki. Pagkatapos nun, ay tumalikod na at umalis na si Mang Aurelio. Ngunit kasabay nun, ay umihip bigla ang hangin na may kasamang masangsang na amoy. Ano ba naman yung amoy na yun? Pampihira naman kung kailan kumakain ng tao. Mga nasa 2 dipa ang layo ni Jonel sa kanyang kuya, na nagtaka sa tinura nito. Anong mabaho, kuya? Wala naman akong nakaamoy ah. Baka naman hininga mo lang yan. Tandaan mo, mas malapit ang bibig sa ilong kaysa sa kung ano paman. Sira ulo, ang baho talaga. Alam mo yung parang amoy ng karning nabubulok. Yung mabaho na malansa. Hindi ko matukoy kung ano talaga pero parang ganun ang amoy eh. Ay, baka naman may patay na dagalan dyan sa may kanal, kuya. Tara na nga, umuwi na tayo. Sari-sari na yan pinagsasabi mo. Sari-sari ka dyan. Hindi, may naaamoy talaga ako, Jonel. Hindi ako maaaring magkamali. Natawa na lang si Jonel. At kinain na nito ang pinili nilang siopaw. Grabe. In fairness ang sarap nito. Ano kayong sikretong recipe nito ni Manong? Mas masarap pa to kaysa doon sa mga nabibili sa restaurant Ay, teka. Parang may nakagat ako Napangiwi si Jonel sa kanyang huling pagkagat sa siopaw dahil meron siya nakagat na tila matigas na bagay. Ano ba to? Kuya, ilawan mo nga ng cellphone mo. Nang ilawan ni Kaloy ang siopaw na hawak ni Jonel, ay halos masuka ang dalawa dahil may nakita silang ulo ng daga sa loob nito. Anak nang, ano ba naman to? Bisa na lang ako kumain, bakit may daga dito? Tuluyan nang nasuka si Jonel. Tinapon ito ang kanyang hawak na siopaw at ganoon na rin ang ginawa ng kanyang kuya Kaloy. Anak ng patulang pating, baka mamaya pati tong sa akin may ganyan din. Ang bihira naman ang kadiri naman tong siopaw pala na to. Nang mahimasmasan si Jonel sa kanyang pagkagulat, ay napaisip ito. Sabay sabing, alam mo kuya, mukha namang mabait na tao si Mang Aurelio Baka naman wala siyang alam dito. Baka napasama lang tong ulo ng daga dun sa siopaw. Pagkasabi nun, ay muling umihip ang hangin at muli itong may dalang kakaibang amoy. Ano ba? Ayun na naman yung malansang amoy. Parang amoy dugo Ang bihira naman talaga Tara, umuwi na nga lang tayo. Nawalan na ako ng gana. Banggit ng kanyang kuya Kaloy. Sabay tapo na rin ito sa ikatlong siopaw na hawak.
Sa paglipas ng mga araw, ay mas lalong binagabag si Junel sa kanyang naranasan ng gabing yon. Hindi niya malaman kung sasabihin niya ba kay Mang Aurelio ang tungkol sa mga bagay na yon. Kinahapunan ng araw na yon. O Junel, saan ka galing? Diyan lang sa may kapitbahay, kuya. Bakit? Naku, tol, magagabi na. Iwas-iwasan mo ng gumala-gala sa gabi. Meron kasing nakakapag-alalang balitang kumakalat eh. Ano namang nakakapag-alalang balita, kuya? Ang sabi, nagkakawalaan daw ng mga bata dito sa lugar natin. Nagkakawalaan ng mga bata? Oh, masama nga balita yon. Pero ano namang kinalaman ko dun? Di naman na ako bata. Oo nga, pero ang bagong balita kasi, ngayon daw, merong ilang mga napabalitang nawawala na teenager at mga kasing edad mo. Nakaramdam na matinding kaba si Junel sa kanyang narinig. Kuya, sino ba yung mga napabalitang nawawala? Si Jopet at si Gavin, yung anak ni Aling Soledad. Napakagalaro kasi ng magkapatid na yon. Yun, bigla na lang hindi umuwi. Hanggang ngayon, hindi pa natatagpuan. Ang sabi ng kapitbahay nila, huling nakita raw yung magkapatid papunta dun sa may ilog. Ay, baka yun na nga yun. Baka nalunod sila. Kung nalunod man sila at inanod dun sa ilog, matatagpuan ng otoridad ang bangkay nila. Kaso wala eh. Kahit damit o tsinelas man lang. Nakaramdam ng awa si Junel sa narinig dahil kilala niya ang magkapatid. Sa mga lumipas na araw, sunod-sunod pa ang nangyaring pagkawala ng mga bata. Kuya, ang bihira oh. Napakarami nang nawawala dito sa lugar natin. Ano bang ginagawa ng mga tao dun sa barangay? Dapat nire-report na nila to dun sa bayan. Kung hindi nila kayang solusyonan dito yung problema natin, dapat iparating na nila to sa mga kapulisan. Oo nga eh. Nagpasampung katao na ang nawawala. Pero wala man lang silang nagagawa. Palaging wala silang napapala kapag naghahanap sila. Kawawa naman yung mga nawawalang kabataan na yun. Kaya nga, siguradong halos hindi na makatulog ang mga magulang at kamag-anak nila. Kinagabihan, magkasama si Kaloy at Junel galing sa basketball court nang makita nila si Mang Aurelio na nagtitinda. Oh, kayo pala magkapatid. Kumusta? Medyo matagal tayong hindi nagpangita ah. Oo nga po, Manong. Medyo naging busy lang ho kami magkapatid kasi. Ganun ba? Kaya pala. Manong, mukhang kukonti na lang po yung panindan nyo ah. Naka-sold out na po ba kayo? Ay napansin mo pala. Napakaraming ang bumili nitong mga nakaraang araw. Nagdagdag na nga ako ng iba pang flavor. Ayos ho yan ah. Mas maraming flavor, mas maigi. Sige po, Mang Aurelio, mauna na ho kami sa inyo. Ngumiti ang lalaki at umalis na nga ang magkapatid. Alam mo, Jonel, mukhang wala akong nababalitaang nabiktima ng daga sa siopaw dito sa lugar natin. Baka naman talagang aksidente lang yun nangyari dun sa siopaw mo. Yun na nga kuya. Alam ko namang mabait yan si Mang Aurelio. Kaya posible talagang hindi niya sinadya yung ganun. Pero nakakatrauma pa rin kasi talaga eh. Hindi pa rin mawala sa isip ko yung pakiramdam na makagat ko yun. Daga ba naman? Hindi nakakatuwa. Oo nga eh. Pero alam mo, naaalala kong kwentuhan nila nanay nun. Pinaglihi ka daw sa pusa eh. Baka kaya yun ang nangyari sa'yo. Pambihira ka naman kuya oh. Nangaasar ka pa eh. Puro kakalokohan.
Mauna na nga ako sa'yo. Bagal mo maglakad. Hoy, Junel! Sandali! Hintayin mo ako! Noong mga sumunod na araw, galing sa isang kaibigan si Junel. Pauwi na siya noon. 8:00 ng gabi. Malamig ang paligid at ramdam na ramdam yun ni Junel. Tila tumatagos sa kanyang buto ang lamig ng hangin. Maya-maya pa ay biglang kumulog ng malakas. Halos mapatalon si Junel sa gulat. Ang liwanag ng paligid, dala ng sinag ng buwan, ay nabalot ng karimlan nang takpan ito ng makapal na maitim na ulap. Anak ng patulan naman, oh. Wala pa naman akong dalang payong. Uulan pa yata. At hindi nga napanis ang kanyang sinabi nang biglang bumuhos ang ulan. Tumakbo si Junel. Napansin niya sa hindi kalayuan ang kanilang tambayan. Gawa ito sa kapirasong bubong at mga kawayan. Doon sumilong pansamantala si Junel. Habang naroon, ay napansin ni Junel sa bandang unahan ng kalsada ang motor ni Mang Aurelio. Madali niya itong nakilala dahil nasinagan ito nang biglang kumidlat. Nakaparada ito sa tabing kalsada, pero wala si Mang Aurelio. Nagpalingalinga si Junel upang hanapin ang lalaki. Asan kaya si Mang Aurelio? Baka umihi lang. Nang muling sumagitsit ang kidlat, ay biglang lumiwanag ang paligid. Doon nito napansin si Mang Aurelio na papalabas sa isang kakahuyan. Sa kanyang pagkakatitig ay napansin niyang may bitbit itong 2 manok. Laslas ang mga liig nito at pumapatak pa ang sariwang dugo sa daanan. Hindi malaman ni Junel kung namamalikmata lamang siya, sapagkat sa muling pagsagitsit ng kidlat ay napansin niya ang mga mata ni Mang Aurelio. Napansin niyang tila nagliliwanag ito. Pilit iwinawak si ni Junel sa isipan ang kanyang nakita. Pero kakaibang kilabot at kaba ang naramdaman niya ng mga oras na yon. Lalo pang kumabog ang kanyang dibdib na makita niya ang lalaki na sumakay sa kanyang motor at tila ba papalapit sa kanya. Maya-maya pa. Junel, ikaw pala yan. Ano ginagawa mo riyan? Oh, wala ka pala dalang payong. Oo nga po, Mang Aurelio. Hindi ko naman ho kasi alam na uulan ng ganito. Okay, anong plano mo? Diyan ka na lang ba muna maglalagi, ha? Malayo-layo pa ang sinyo, ha? Yun na nga po, Mang Aurelio, eh. Pupunta na lang sana ako doon sa kaibigan ko. Doon na ako magpapatila. Okay, kung gano'n, kung gusto mo, sumakay ka na dito sa akin para maihatid kita. Malapit lang ba yon? Oo, dyan lang ho sa kabila yun. O sige, tara, sumabay ka na. Naku, pambihira talaga kayo mga kabataan kayo. Kung kailan nalanganin tsaka kayo naglalalabas. Pagkasakay ni Junel sa motor, ay pinaandar na to ni Mang Aurelio. Hindi pa nakakalayo, ay may napansin si Junel. Napansin niya na naman ang pamilyar na amoy. Malansa at nakakasukang amoy. Napaisip si Junel. Hindi kaya yun ay galing sa manok na dala ni Mang Aurelio? Pero grabe naman, maraming beses na akong nakakita ng kinatay na manok, hindi naman ganito kabaho. Ano ba to? Saan ba galing yun? Maya-maya pa. Diyan na lang po. Manong, pakihinto nyo na lang dyan.
Pagkababa ni Jonel ng motor, ay dumiretso na ring palayo si Mang Aurelio. At dahil malapit na lumakas ang buhos ng ulan, ay patakbo na nitong pinuntahan ang pintuan ng bahay ng kaibigan. Pagdating doon, ay kumatok agad ito. Ngunit sa kalikatnaan ng kanyang pagkatok, ay hindi niya na napigilan na sarili. Dala ng kanyang naamoy, ay nasuka na ito. Doon naman eksaktong nagbukas ang pintuan ng kanyang kaibigan si Charles. "Oh pare, ano nangyari sa'yo?" "Wala pre, meron lang ako nakaing hindi maganda." "O sige, halika, tumuloy ka na." At tuluyan na nga pumasok ang magkaibigan sa loob ng bahay. Kinabukasan, nagkayayaan si Kaloy at si Jonel na mamingwit sa ilog. "Tara, magandang mamingwit ngayon, tol. Katatapos lang ng ulan." "Sige kuya, kukuha lang ako ng pain dyan sa baba." "Sige, magbabalot na rin ako ng makakain natin." Pagkatapos sila maghanda, ay umalis na nga ang dalawa upang tumungo sa ilog. Pagdating nila doon, "O, saan ka pwesto?" "Dito ako sa may malaking bato. Ikaw?" "Okay na ako dito." Ilang minuto ang lumipas nang mabasag ang katahimikan ng dalawa. "Kuya, may humihila sa kawil ko. Pero mukhang maliit lang eh." "Sige na, ilahin mo na rin. Sayang din yan." Nang itaas ni Jonel ang kanyang kawil, ay nanlaki ang mga mata nito. Ano to? Teka, daliri ng tao to ah!" Sa sobrang takot at pagkabigla, ay naihagis ni Jonel ang kanyang pamingwit. Dali-daling umatras si Jonel at balak na sanang tumakbo nang may mabangga ito sa kanyang likuran. "Oh, Jonel, ikaw pala. Anong ginagawa mo rito, bata ka?" Mang Aurelio, kayo pala. Mangangawil po sana kasi ako eh. Pero..." Biglang napahinto si Jonel sa kanya sasabihin. Napaisip siya. Sasabihin niya ba sa lalaki ang kanya nakita o hindi? Nagdesisyon na lang si Jonel na itikom ang kanyang bibig. Ganun ba? Kung gano'n, bakit ka naman nagmamadaling umalis, ha?" Ano po kasi, Manong, yung kawil ko po kasi dumulas sa kamay ko. Meron na nakakagat na isda. Ayun, tinangay po sa malayo. Pagsisinungaling ni Jonel. Natawa na lamang si Mang Aurelio sa sinabi niya. Ganun ba? Pambihira ka talagang bata ka. Ay siya, huwag ka na muna umalis. Sumama ka muna sa akin. Mamimingwit din ako eh. Akin na yung mga pain mo. Kapag may nahuli ako, bibigyan kita. Ng mga sandaling yon, ay natuwa naman si Jonel. Tumango siya bilang pagsang-ayon sa alok ng lalaki. Sige po, Mang Aurelio. Salamat po. Halika, sumunod ka sa akin. Doon banda, mas maganda doon. Sige po. Dahan-dahan ah. Medyo madulas ang bato. Dala marahil ng mga nangyari, ay nawala na sa loob ni Jonel na magpaalam sa kanyang kapatid na nasa kabilang bahagi lamang ng kanyang unang pinagpwestuhan. Ilang sandali pa ay tahimik nang namimingwit si Mang Aurelio. Doon ay tuluyan na nakalimutan ni Jonel ang bagay na nangyari kanina. Si Jonel ang bumasag ng katahimikan nilang dalawa. Mang Aurelio, pwede ho ba magtanong? Pwede naman. Taga saan ho ba talaga kayo? Taga-Capiz ako. Napadpad lang ako rito sa La Union dahil gusto ko magkaroon ng ibang karanasan. Doon na kasi ako pinanganak, lumaki
at tumanda sa lugar namin. Naisip ko, maikli na lang ang panahon ko sa mundo. Makaranas man lang ng ibang bagay. Sa kung anong kadahilanan, ay tila binalot ng kaba si Junel sa narinig sa lalaki. Napaisip ito. Kapis, hindi ba yun yung kilalang lugar na mayroong mga kakaibang kwento? Yun ang nasa isipan ni Junel habang nakatitig kay Mang Aurelio. Ganun ho ba? Wala ho ba kayong pamilya, gaya ng asawa o anak? Nagkaroon ako ng kasintahan noon. Pero dahil sa aking kalagayan sa buhay, alam mo na, isa lamang akong dukha. Kaya hindi nagtagal ang aming relasyon. Simula noon, hindi na ako muli pang sumubok sa pag-ibig. Ganun po ba? Bakit naman po ganyan ang naging desisyon ninyo? Napakarami hong babae sa mundo. At hindi po lahat sila katulad nung nakilala ninyo. Maalay nyo naman may makilala kayong babaeng tanggap ang kalagayan nyo sa buhay. Hindi naman ho lahat ng tao nakatingin sa kung mayaman ka o mahirap. May mga tao pa rin magagawang tanggapin ang kapwa niya. Ay naku, Jonel. Bata ka pa. Kaya hindi mo ako naiintindihan. Sa totoo lang, hindi na ako naniniwala riyan. Dahil alam ko na walang taong tatanggap sa akin. Ramdam ni Jonel ang kirot sa mga salita ng lalaki. Ganun pa man, pinilit pa rin itong pagaanin ang sitwasyon. Naku, Mang Aurelio, hindi niya pa po sinusubukan eh. Paano niyo naman nasabing wala nang tatanggap sa inyo? Nakaka-first try pa lang kayo. Basta alam ko, pambihirang batang to, kontrapelo ka pa Mang Aurelio, may balita ba kayo dun sa ex nyo? Alam nyo, sa tingin ko napakalupit yung ex nyo na yun. Mukhang malupit ang bitterness na inabot nyo Nang makipaghiwalay siya sa akin, nabalitaan ko lang napatay na siya. Kasabay niyang namatay yung lalaking ipinalit niya sa akin. Nagulat si Jonel sa narinig sa lalaki. Nawala ang ngiti sa mukha nito. Ganun ho ba? Ano po bang nangyari? Kung hindi niyo po mamasamain, bakit namatay yung dalawa? Hindi ko alam. Basta ayon sa mga pulis, pinatay ng hindi kilalang tao o may posibilidad na babangis na hayop. Wakwak daw ang katawan nila. At wala na ang mga lamang loob. Doon biglang binalot ng kilabot si Jonel. Halos mawalan ito ng malay tao. Napalunok ang binata. Ngunit tila nahirapan siya lunukin ng laway sa kanyang lalamunan. Mang Aurelio, nalaman ho ba kung sino yung may gawa nun? Hindi. Nanatiling unsolved yung kaso. Naging suspect pa nga ako Mabuti na lamang at napatunayan kong wala akong kinalaman. Ganun ho siguro talaga. Kapag kakilala ka o kamag-anak ka nung namatay, masasabit ho talaga kayo bilang suspect. Pero maigi na rin lang po at nalinis nyo ang pangalan ninyo. Tuloy-tuloy pa ang naging kwentuhan ng dalawa habang patuloy na namimingwit si Mang Aurelio. Ng mga sandaling yon ay marami-rami na ang huli nila. Dahil pareho silang nalilibang sa pamimingwit at sa pagkukwentuhan, ay hindi na nila napansin ang oras. Nako, ginabi na ako Nakakawili ho kasi kayong kakwentuhan, Mang Aurelio. Kaso mo, wala ho akong dalang flashlight. Baka meron kayong extra flashlight dyan. Ibabalik ko na lang ho. Doon na naalala ni Jonel ang kanyang kuya. Naku, patay ako nito. Hindi ako nakapagpaalam kay Kuya Kaloy.
Wala pa man din akong dalang cellphone dahil naka-charge yun dun sa kwarto. Naputol ang pag-iisip ni Jonel nang tumugon si Mang Aurelio sa kanyang tanong. Ay nako, pasensya ka na. Wala akong dalang flashlight. Nasa bahay eh. Kung gusto mo, sumama ka na lang sa akin, kunin natin doon. Dahil sa talagang madilim ang paligid, ay walang nagawa si Jonel, kundi sundin ang alok ng lalaki. Sige ho, Manong. Ay, saan ho ba banda yung bahay ninyo? Yan lang, basta sumama ka na lang sa akin. Ako nang bahala. Mahirap ko, tuturo ko pa sa'yo eh. Basta sumama ka na lang. Sige po, Mang Aurelio, tara na. Baka gabihin pa po kasi ako ng todo. Paniguradong papagalitan po ako sa amin. Pagkarinig nun, ay nakangiting lumingon si Mang Aurelio kay Jonel. Yan ang napapala ng mga batang gala. Hindi ka ba natatakot na madukot ka ng manunupot? Hindi ho. Makalipas ang ilang minuto, ay binaybay na nila Jonel at Mang Aurelio ang masukal na kagubatan. Halos mangati si Jonel sa matatalas sa dahon na kanyang nasasagi tuwing naglalakad sila. Dahil nangangapa na lang silang dalawa sa dilim, nagtaka naman si Jonel kung bakit parang normal na kay Mang Aurelio ang maglakad sa masukal at madilim na daan. Oh, ayos ka lang ba dyan, ha? Oo, medyo nahihirapan lang po ako mga pa sa dilim. Pero okay lang po. Siya nga pala, Mang Aurelio. Bakit parang sanay na kayo maglakad sa ganito kasukal na daan kahit na ganito kadilim? Sobrang linaw pa ho ba ng mata nyo? Siguro nga. Ganito talaga ako. Tsaka matagal-tagal na rin ako naninirahan dito sa gubat. Kaya kabisado ko na to. Sa bagay. Napalingon-lingon si Jonel. Kahit madilim ang paligid, ay naaninagan pa rin ito ang mga nagtataasang puno sa paligid at nagtataasang mga damo. Bagamat doon na sa baryong yung ipinanganak si Jonel, ay ngayon lamang siya nakapasok sa parte ng gubat na ito. Kaya medyo nakaramdam ng takot ang binata. Ang bihira naman. Parang eksena sa horror movie tong dinadaanan ko rito. Upang maiwaksi ang nararamdaman, ay kinausap na lang muli ni Jonel si Mang Aurelio. Mang Aurelio, bakit nga po pala dito sa pusod ng gubat nyo naisipang manirahan? Hindi ho ba kayo naboboring na wala kayong kapitbahay dito? Sa totoo lang, Jonel, hindi ako yung ganong klaseng tao. Ayoko ng maraming nakakausap. Mas gusto ko yung ganito. Tahimik na pamumuhay. Malayo sa maingay at magugulong kapitbahay. Dito sa gubat, liblib man, pero wala kang makakaaway. May punto naman ho kayo ron. Kaya lang, paano kapag kinailangan nyo po ng tulong? Sobrang layo nyo sa pinakamalapit na bahay dito sa lugar. O kaya, baka kailanganin nyong maiklinik o maidala sa center o kahit man lang sa ospital. Ay baka hindi na po kayo umabot kung sakali. Alam mo, Jonel, hindi naman ako mahilig magpadala sa mga ganong lugar kung ako'y nakakaramdam ng hindi maganda. Sanay akong gumamit ng mga natural na medisina para mapainam ang aking sarili. Tsaka malakas pa ang pangangatawan ko. Hindi ko kailangan ng mga klinik o ospital na yan. Napatango na lamang si Jonel. Habang naglalakad, kakaiba pa rin ang pakiramdam ng binata. Tila may sumusunod sa kanila. Pero kapag lumilingon naman siya, walang taong nakikita sa kanyang paligid, kundi silang dalawa lamang. Lalong nanindig ang balahibo ni Jonel nang makarinig siya ng kakaibang tunog. Tila batang umiiyak. Mang Aurelio, malayo pa ho ba tayo? Pasensya na po pero medyo nakakaramdam po ako ng kaba eh. Kung ano-ano na ho ang naririnig ko. Ano ba sinasabi mo dyan?
Parang may naririnig akong batang umiiyak eh. Pambihira ka oh. Hindi bata yun. Palaka yun. Merong ganong klase ng palaka dito na kung tumunog ay akalain mong batang umiiyak. Siguro naisip mo, tiyanak no? Walang ganon. Kahit tila hindi sapat para sa kanya ang narinig na paliwanag, ay tumango na lamang si Junel. Maya-maya pa nga ay narating na nila ang bahay ni Mang Aurelio. Napansin ni Junel na may kalakihan ng bahay. Gawa ito sa hollow blocks. Walang finishing ang mga pader. At may mga drum na nakalagay sa gilid ng bahay. Siguradong hindi po kayo nauubusan ng tubig dito kahit malayo yung igiban no. Ang dami yung drum eh. Isan nga ho pala kayo naigib ng tubig dito, Manong. Bagamat may pagkamausisa, ay hindi makakakitaan ng pagkainis si Mang Aurelio sa binatang si Junel. Bagkus ay tumutugon ito na maayos sa bawat tanong niya. Diyan sa may batis, malapit lang dito. Talagang nag-iigib ako ron para kung sakaling bumaha o umulan, safe na yung pangligo ko at yung mga panghugas ko ng mga gamit. Malinis din yung tubig doon sa may batis, kaya pwede kong inumin at gamitin sa pagluto ng mga ulam o pagsaing. Halika, tuloy ka. Nakangiti namang pumasok ng bahay si Junel. Ngunit napawi ang ngiti na yon nang bigla niya naman niya maamoy ang pamilyar na malansang amoy. Ngunit sa pagkakataong ito, mas sobra ang tapang ng langsa na kanyang naamoy. Pinipilit na lamang ni Junel na pigilan ang sarili na masuka. Nadaanan nila ang ilan pong mga drum at napansin ni Junel na nakaawang ang ilan ron. May nakita siyang pula sa tubig. Pula sa tubig? O sadyang pula lamang yun? Yun ang tanong niya sa kanyang sarili. Nilingon naman siya ni Mang Aurelio. Junel, dito ka na kaya maghapunan? Malayo-layo rin kasi ang lalakarin mo, pabalik, kung sakali. Tila sinasadyang itsyempo. Pagkasambit ng mga bagay na yun ng matanda, ay kumulog ng malakas at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Doon napabagsak ang balikat ni Junel at napailing ito. Pambihira naman oh. Mukhang hindi talaga ako makakauwi kaagad ah. Mang Aurelio, sobrang lakas ho ng ulan oh. Yan na nga bang sinasabi ko? Mahirap makipagsapalaran sa ulan. Lalo pat may kasamang kulog at kidlat. Mahirap na. Dumito ka na lang muna, Junel. May bakanting kwarto ko riyan na hindi ko ginagamit. Maayos naman yon. At pwede mong tulugan. Kung gusto mo, dito ka naman na matulog mamaya. Paano kaya to? Baka nag-aalala na sa bahay si kuya. Pero hindi talaga kakayaning umuwi ako ngayon eh. Bahala na. Sige po, Mang Aurelio, maraming salamat po. Bukas na nga lang po talaga ako ng umaga uuwi niyan. Siya nga po pala. May cellphone po ba kayo? Baka pwede makagamit. Oo, sandali. Inabot ni Mang Aurelio ang kanyang cellphone kay Junel. Napakamot sa ulo ang binata na makita niyang sobrang luma na ng modelo ng cellphone na yon. Di keypad pa ang cellphone ng lalaki. Ngunit dahil nga makikigamit lamang siya, ay hindi na nagreklamo si Junel. Ilang sandaling makikitang pumipindot sa cellphone si Junel. Nagpaalam siya sa kanila. Sinabing makikitulog lamang sa kanyang kaibigan. Pagkatapos noon, ay inabot niya na pabalik ang cellphone kay Mang Aurelio. Eto na po, maraming salamat po. Walang anuman. Siya nga pala, dito ka na muna, Junel. Magluluto lang ako ng hapunan natin. Habang nagluluto si Mang Aurelio,
ay tahimik na nakaupo sa sala si Junel. Tanaw nito si Aurelio na nagluluto sa kusina. Sa kanyang paglingalinga ay napansin nito sa hindi kalayuan ang naglalakihang freezer. Labis sa kanyang pagtataka ng mga oras na yon. Mang Aurelio, ano po yung laman ng mga freezer? Tsaka, bakit kayo may freezer dito? Wala naman hong kuryente dito ah. Meron akong kuryente rito. Hindi ko lang madalas gamitin sa ilaw katulad ngayon. Kaya naman ng lampara. Pero yung mga freezer na yan, may kuryente yan. Ang gamit ko dyan ay yung solar na kinabit ko sa bubong. Hindi man ganong kalakasan na nakukuha at naiipon na kuryente, pwede na. Kaya wag mong papakailaman yung mga freezer, Junel, ha? Baka matunaw ang yelo. Mga karni pa naman ng laman yan na ginagamit ko sa paggawa ng siopaw. Ganun po ba? Ang galing nyo naman po, Manong. Maya-maya pa ay tumayo si Junel. Naglakad-lakad dito sa loob ng bahay. Nang mapatapat sa ref, ay binuksan ito ni Junel. Halos himatayin siya sa kanya nakita. May malaking garapon sa loob nito. At sa loob ng garapon ay may mga insekto. May nakita rin siyang mga maliliit na palaka at butike. Halos masuka si Junel sa kanyang nakita. At higit pa nang lingunin niya si Mang Aurelio. Napansin niya na tila pumapapak ito ng insekto at butike. Nang mga sandaling yon, ay tila hindi siya napapansin ng Mang Aurelio dahil tuwang-tuwa ito sa ginagawang pagkain. Ang bihira, parang chichirelan sa kanya yung mga insekto at butike ah. Nang diri ng husto si Junel, kaya nagpa siya itong tumalikod na. Ang bihira talaga, di ko kalain na mahilig pala sa exotic tong si Mang Aurelio. Nakakadiri naman. Mabilis na bumalik sa sofa si Junel. Umupo ito at nanahimik na lamang doon. Maya-maya pa. Junel, tara na. Nakapagluto na ako. Mang Aurelio, ano pong ulam? Nagprito ako ng tilapia at saka pinaksiw ko yung ilang nahuli natin. Nakahinga ng maluwag si Junel. Buti naman. Akala ko maghahapunan ako ng butiki tsaka ng insekto. Nang maamoy ni Junel ang niluto ni Mang Aurelio, ay nawala na ang pag-aalala sa isipan nito. Sakto, gutom na po ako. Pagkatapos ipagsandok ng kanin, ay sabay nang kumain ng dalawa. Napangiwi si Junel nang una niya matikman ang paksiw na niluto ni Mang Aurelio. Napansin niya na bukod sa isda, ay kamyas lamang ang sahog nito. Mang Aurelio, parang may nakalimutan ho yata kayong isahog dito sa paksiw. Ano? Ano naman ang nakalimutan ko? Parang wala hong sibuyas, walang bawang, walang luya. Sobrang asim po eh. Kamyas lang ang nalalasahan ko eh. Pasensya ka na. Hindi talaga ako naglalagay ng mga ganon. Nakalimutan ko na kasama kita. Kaya mo, sa susunod, tatandaan ko na maglagay ng ganon kapag kakasama ka. Pasensya ka na. Napaisip si Junel. Pambihira. Kanina pa ako nandito. Nawala sa loob niya kasama niya ako. Dahil doon, ay ang pritong tilapia na lamang ang pinagdiskitahan ni Junel. Napansin niya ang sawsawang toyo na nasa kanyang harapan. Alam niyo, Mang Aurelio, masarap na sawsawan dito sa tilapia. Yung suka na mayroong bawang o kaya tong toyo, lagyan ng bawang tapos kalamansi. Ayun ba ang gusto mo? Pasensya na, Junel, wala akong mga ganon. Pagtiyagaan mo na lang yan, toyo. Siya nga pala, mamaya kapag natulog ka na dun sa kwarto, siguraduhin mong nakasarado na maigi ang pinto at ang bintana. Hindi natin alam kung anong hayop ang nasa paligid. Mahirap na. At wag na wag ka ring lalabas.
Baka ikaw ang gawin nilang hapunan. Ako, sanay na ako rito. Ilang beses na rin ako nakipagbuno sa mga mababangis na hayop sa paligid na to gaya ng baboy damo. Ikaw, baka tunog pa lang nila, himatayin ka na sa takot kaya mag-ingat ka. Napalunok si Junel sa narinig. Grabe po, no? Sa bagay, ganun talaga kapag nasa gitna ng gubat. Marami mga kung ano-anong mababangis na hayop. Sige po, mahal ko naman ang buhay ko kaya hindi ako lalabas. At tahimik lang ang kumain ng dalawa. Maya-maya pa. Sige na, Junel. Ako nang bahala magligpit niyang pinagkainan. Dumiretso ka na doon sa kwarto at magpahinga. Sige po, Mang Aurelio, maraming salamat nga po pala doon sa hapunan, ha? Oo, sige, walang problema. Magpahinga ka na, ha? Siya nga pala, ako'y magtatrabaho muna. Pagkatapos nito, gagawa ako ng siopaw. Kung ano man ang ingay na marinig mo, huwag mo na lamang pansinin. Sige po. Sa kung anong kadahilanan, ay tila nakaramdam ng kaba si Junel sa narinig niya. Pero bigla niya tuwinaksi sa kanyang isipan at dumiretso na sa silid upang magpahinga. Makalipas ang ilang oras, hindi pa kalaliman ang pagkakatulog ni Junel ay naalimpungatan ito dahil sa sunod-sunod na malalakas na kulog sa labas. Pambihira naman, oh. Paano ka naman makakatulog nito? Daig pa may banda sa labas, ha? Teka. Ano yun? Ayun na naman yung amoy na babaho. At saka parang mas malakas yung amoy ngayon, ha? Teka. Asan ba si Mang Aurelio? Naisipan ni Junel na tumayo at sumilip sa labas ng kwarto. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan. Ng mga nasa 2 pulgada na ang awang nito, ay sumilip siya upang aninagin ang labas ng silid. Nang mapadako ang kanyang paningin sa kusina, sa tulong ng liwanag na lampara, ay nakita niyang naroon nakatalikod si Mang Aurelio. Nakita niya na naghihiwa ito ng mga karne. Bubuksan niya na sana ang silid upang kausapin ang lalaki. Ngunit natigilan siya nang marinig niya itong nagsasalita. At hindi lamang nagsasalita, ngunit tila umiiyak si Mang Aurelio. Inang, Amang, para sa inyo tong ginagawa ko. Para sa inyo at para sa buong angkan natin. Hala, bakit umiiyak si Mang Aurelio? Ipinagpatuloy ni Junel ang pagmamasid kay Mang Aurelio. Alam ko, naaabot din sa dulo ang buhay ko. Pero hanggat kaya ko, ipipilit kong iganti ang angkan natin sa mga tao. Nanlaki ang mata ni Junel sa narinig. Binalot ng lamig ang kanyang buong katawan at kumabog ng mabilis sa kanyang dibdib. Ha? Anong ibig sabihin ng Mang Aurelio? Kami pa ang itinuring yung halimaw. Kayo ang mga walang puso. At dahil dyan, ipapakain ko sa inyo ang mga to. Ang mga mahal nyo sa buhay. Nang mga sandaling yon, ay halos mawala na ng malay tao si Junel dahil sa kanyang mga narinig. Bagamat naguguluhan siya sa mga bagay na sinabi ni Mang Aurelio, isa lamang ang tumatak sa kanyang isipan. Oras na para umalis siya sa lugar na yon. Bagamat nanginginig ang buong katawan, ay pinilit ni Junel na dahan-dahang ipinid ang pintuan. Pagkasara nito,
ay napasalampak ang binata sa sahig. Ano yung sinasabi ni Mang Aurelio na ipapakain niya sa mga tao ang mga mahal nila sa buhay? Nang biglang kumulog ng malakas, ay tila nalinawan ang pag-iisip ni Jonel. Teka, ibig bang sabihin, yung mga nasa freezer ay mga katawan ng mga nawawala dito sa lugar namin? Diyos ko, kailangan ko na talaga umalis dito. Pero paano ko aalis? Pag binuksan ko tong pintuan, tsak na makikita ako ni Mang Aurelio. At teka, yung bintana. Napatingin si Jonel sa bintana. Hindi ito makabagong bintana. Gawa lamang ito sa kahoy na ditulak. Mabilis siyang gumapang papalapit dito. Pagkarating ron, ay dahan-dahan niya itong itinulak. Nang matansya niya, nasakto na ang kanyang katawang makalusot sa siwang ng bintana, ay dahan-dahan na siyang umakyat dito. Matagumpay na nakalabas si Jonel. Ngunit may isang malaking pagkakamali ang hindi napigilan. Nabitawan niya ang bintana at sumara ito ng malakas. Dali-daling tumakbo si Jonel. Hindi niya inalantana ang lakas ng ulan. Sumubsob kagad si Jonel sa likod ng malaking drum. Sumandal ang binata dito, patalikod sa bahay. Hindi pa lumipas ang ilang segundo, ay narinig niya muling bumukas ang bintana. Halos mawala ng malay tao sa kaba si Jonel nang marinig niya si Mang Aurelio. Jonel! Jonel, nasan ka? Diyos ko, sana hindi niya ako makita. Baka gawin niya ako siopaw. Jonel! Naaamoy kita. Alam kong nandito ka lang sa malapit. Jonel! Magpakita ka! Magpakita? Sira ba ulo mo? Hindi ako magpapakita sa'yo. Dito lang ako magtatago. Baka kung wala ako ng tiyempo, tatakbo talaga ako ng mabilis. Habang sinasabi niya yun sa kanyang sarili, ay bigla niyang narinig na sumarang muli ang bintana. Dahan-dahan niyang nilingon ang bahay. Nakita niyang sarado ng bintana at wala si Mang Aurelio. Doon niya sinamantala ang pagkakataon. Sa gitna ng malakas na kulog at kidlat at buhos ng ulan, ay karipas na tumakbo si Jonel sa gitna ng kakahuyan. Diyos ko po, tulungan niyo ako! Mga paa, bilisan niyo! Habang tumatakbo, ay muling narinig ni Jonel ang tinig ng lalaki. Jonel! Bumalik ka rito! Dahil doon ay lalo pang binilisan ni Jonel ang pagtakbo. Bagamat hindi niya alam kung saan direksyon dediretso, ay pinagpatuloy niya pa rin ang pagtakbo. Ang tanging naisipan niya ay makalayo na sa lugar na yon. Ngunit dahil maulan, ay sadyang napakadulas ng lupa. Dahil doon, ay nawala ng balanse si Jonel at bumagsak. Sumubsob ito sa gitna ng damuhan. Aray ko! Pinilit ni Jonel na bumangon muli. Ngunit sa kanyang pagtingala, ay nagulat siya sa nakita sa kanyang harapan. Jonel! Anong ginagawa mo? Nanlaki ang mata ni Jonel sa nakita. Ibang-iba ang anyo ni Mang Aurelio. Bilog na bilog ang mga mata nito. At namumula. At tila ang mga ngipin nito ay humaba at naging matatalim. Mang Aurelio, huwag niyo po ako patayin. Parang awa niyo na. Pagkasabi nun, ay umupo si Mang Aurelio sa harapan ng nakatapang si Jonel. Ay, malamang narinig mo ko kanina habang kausap ko ang sarili ko.
At totoo ang lahat ng mga narinig mo. Pagkasabi nun, ay dahan-dahang tumingala sa buwan si Mang Aurelio. Bagamat nahaharangan ito ng madilim na ulap, ay meron pa rin itong konting liwanag na naibibigay sa paligid. Ilang sandali ring nakatingala ang lalaki. Makalipas ang ilang segundo, ay napayuko ito. Junel, nagsinungaling ako sa iyo nang sabihin ko sa iyo ang dahilan kung bakit ako umalis ng Capiz. Hindi yon tungkol sa isang kasintahan. Alam kong sa nakikita mong anyo ko ngayon, masasabi mong hindi ako isang normal na tao. Ako ay kabahagi ng isang angkan ng mga aswang. Aswang? Oo, Junel. Nasa ganyang edad mo ko nang umalis ako sa lugar namin sa Capiz. Ang dahilan? Dahil tinugis ng mga tao ang aming angkan. Nakita ko kung paanong pinaslang ng mga tao ang aking mga kapamilya. Ang masakit nun ay matagal na kaming panahong nanahimik. Nagtiyaga na lamang ang maliit naming angkan sa mga hayop sa gubat o sa mga alaga naming manok, baboy, kalabaw o baka. Nakatira din kaming ganito noong mga panahon na yon, malayo sa bayan. Tahimik kaming namumuhay noon. Nang isang araw, ay mayroong isang batang natagpuan sa gubat. Wakwak ang kanyang katawan. Alam namin na wala sa amin ang bumiktima sa batang yon. Malinaw sa aming lahat na siya ay biktima ng mabangis na hayop sa gubat. Ngunit, kami ang pinagbuntunan ng mga tao. Sinugod nila ang aming maliit na lugar at pinagpapatay ang aming angkan. Dahil sa hindi na kami kumakain ng laman at tugo ng tao, ay hindi ganong kalakas ang mga kasamahan ko noon. Kaya mabilis kaming nagupo ng mga taong bayan. Maya-maya pa, sa gitna ng ulan, ay hindi nakaligtas sa mga paningin ni Junel ang pagluha ni Mang Aurelio. Kitang-kita ko doon nang patay nila si Amang at si Inang. Maging ang aking mga nakababatang kapatid ay hindi nila pinaligtas. Nagtago ako doon sa ibabaw ng malaking puno. At ako lang yata ang nakapagtago doon. Dahil kitang-kita ko silang lahat. Isa-isa silang namatay sa kamay ng mga tao. Gusto kong lumaban doon, pero bata pa ako at mahina. Pagkatapos doon, ay tumakbo na ako sa gitna ng gubat. Hindi ako tumigil hanggat hindi ako nakakalayo sa lugar na yon. At simula noon, nag-ipon ako ng lakas at nagbuo ko ng plano na makaganti sa mga tao. At ang gusto kong klase ng paghihiganti ay mapait. Ayokong patayin lamang sila at kainin ang kanilang katawan. Ang gusto kong mangyari ay ipakain sa mga tao ang mga napatay kong mahal nila sa buhay. Pagkasabi nun, ay biglang lumingon at tumitig si Mang Aurelio kay Junel. Napapikit na lamang si Junel. Iniisip niya ang mga susunod na sandali.
Diyos ko po, katapusan ko na. Maya-maya pa ay naramdaman ni Junel ang pagpatong ng kamay ni Mang Aurelio sa kanyang balikat. Matagal kong ginawa yun, Junel. Maraming lugar na akong napuntahan. Pero ito lang ang masasabi ko. Sa dinami ng lugar na aking natunguhan, ngayon lamang napalapit ang loob ko sa isang tao. Tingnan mo ako, Junel. Pagkasabi nun, ay dahan-dahang dumilat si Junel. Muli niya nakita ang mapupulang mata ni Mang Aurelio. Pero sa pagkakataong ito, tila wala itong bahid na galit. Makinig ka sa akin, Junel. Alam kong mabait kang tao. Kaya naging magaan ang kalooban ko sa iyo. Sa katunayan, maraming beses na nagkaroon ng pagkakataon na ikaw ay maaari maging sunod kong biktima. Ngunit pinalagpas ko yon. Pagkasabi nun, ay dahan-dahang inalalayan ni Mang Aurelio si Junel upang makatayo ito. Aray! Junel, pilitin mo makapaglakad. Umalis ka na sa lugar na to. At huwag mo nang balikan pa ang mga nalaman mo dito. Kalimutan mo na ako, ang aking kwento, at ang lahat ng bagay dito. Maliwanag ba? Opo, Mang Aurelio. Opo. Dumilat ka. Tumingin ka sa akin. Opo. Opo, pangako po. Uuwi na po ako. Hindi po ako magkikwento sa amin. Mabuti. Sige na, Junel. Umalis ka na. Pagkasabi nun, ay bigla lang namang sumagitsit ang kidlat kasunod ng malakas na kulog. Napalingon sa kalangitan si Junel. At sa maikling sandaling yon, paglingon niya sa kanyang gilid, ay wala na si Mang Aurelio. Saan yun? Saan napunta yun? Mang Aurelio? Mang Aurelio! Teka, bakit ko siya tinatawag? Baka mamaya balikan pa niya ako. Makalis na nga rito. Aray! Pambihira, ang sakit ng kaliwang binti ko. Pilitin mo, Junel, pilitin mo! At tuluyan na ngang nilisan ni Junel ang lugar na yon. Pagkarating niya sa kanilang bahay, ay agad siyang sinalubong ng kanyang kuya Kaloy. Inabutan siya nito ng tuwalya. Dahan-dahan namang umupo ang nanginginig na si Junel. Uy, pambihira ka oh. Akala ko ba makikitulog ka doon sa kaibigan mo? Bakit ka sumugod sa gitna ng malakas na ulan? Uy, sumagot ka! Ano nangyayari sa'yo? Wala, kuya. Gusto ko lang kasi talaga umuwi na. Ay naku, magkakasakit ka sa ginawa mo na yan. O siya, sige, diretso ligo mo na yan para makapagpahinga ka na. Pagtitimpla kita ng mainit at tsokolate para makalma yung pakiramdam mo. Sige, kuya. Maraming salamat. Nang magtungo na si Kaloy sa kusina, ay naiwang mag-isa si Junel sa sala. Sa gitna ng katahimikan, ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salita ni Mang Aurelio. Dahil doon, ay napasambit ng panalangin ang binata. Diyos ko, maraming salamat po. Maraming salamat po at iniligtas ninyo ako. Akala ko talaga katapusan ko na. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po. Ng mga sumunod na araw,
ay napansin ni Jonel na hindi niya na nakikitang dumadaan si Mang Aurelio. Kuya, di mo ba napansin si Mang Aurelio? Hindi eh. Ilang araw ko na nga hindi napagkikita yung lalaking yun. Marami-rami na nga naghahanap sa kanya dito. Baka lumipat na siya na ibang lugar. Tara, kumain na tayo. Mahigit 10 taon na nakakalipas na mangyari sa akin yon. Alam ko na nangako ko kay Mang Aurelio na hindi ko sasabihin kanino man ang mga nalaman ko nung gabing yon. Pero kahit piniligtas niya ako noon, kahit alam kong merong kabutihang natitira sa kanyang puso, naisip ko na maaaring may mga nabibiktima pa rin siya ngayon. At yun ang hindi matanggap ng aking kalooban. Kaya ang kwentong ito ay ipinadala ko sa iyo, Primo Numbra. Isa itong paalala sa mga tao. Baka may napapansin kayo, Mang Aurelio, sa inyong paligid. Subukan nyo na mag-isip-isip at magmanman. Huwag nyo na hayaang mangyari pa sa inyo ang nangyari sa aming lugar. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong pakikinig.